The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Thursday, Pastor Jeff. Good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Naks naman, talaga naman formal na formal tayo. Congressman, oo, meron ka bang maleta dyan? Oo, Congressman ang datingan mo, Pastor eh. Alam mo naman tayo, pag meron tayong pandiinan, nandito Yan. tayo sa Makati Stocks Exchange. Ayan. Naks naman talaga. Makati Stocks Exchange ha? Iba datingan, Cha, Oo, di ba? may speaking engagement ka dyan, Pastor? Oo, suot ko yung pamburol ko. Siyempre, pang malakasan to. Grabe naman sa pamburol. Tama na yung pandiinan. O sige, ano bang magandang balita ang hatid mo sa amin bago magsimula ang mahabang araw mo? Anong magandang balita ang hatid mo sa aming lahat ngayong Thursday? Well, batiin ko lang muna yung mga taga rito sa BPI branch dito, yung main office. Si Sir Rally Heresa. Boss Rally, thank you for having me. Alam kong maganda ang pag-message natin mamaya sa mga tao mo. Si Neil Salvador. Ayan, si Neil. Yan, tumutulong sa akin dito. Ma'am Neil, thank you so much for the opportunity. Later on, makita-kita tayo. Kaya maganda yung message natin ngayon kasi it talks about faith in times of surrounding fear. Nasusurround ka ng fear. Ito po ay kwento ni King David. May moment ba sa buhay mo na parang ang daming Goliath sa paligid? Medical result, financial pressure, family problem, yung bayarin na bills, ang lakas ng boses ng fear. Tama po ba? Hindi mo kaya yan. Paano kung pumalya ka? Paano kung matalo ka? Paano pag nag-stage 4 yan? Alam niyo po yung mga fear na yon sumisigaw, yung faith lumiliit. Pero sabi po sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Una-una po, fear magnifies the problem. Si David po, 40 days nang binubulabog na tong si Goliath yung mga sundalo ng mga Israelita. Nung si David nagdala lang ng supply para sa kanyang mga kapatid na sundalo, sabi bakit hinayaan yung 40 days? Sinisigaw-sigawan yung Diyos natin. Minamalet-let tayo na to. So for 40 days sila nakatingin sa giant, yung mga sundalo na to. And the longer you stare at the problem, the bigger it becomes. Kasi po yung fear na ma-magnify pag doon tayo nakafocus. Okay? But here's the difference. Everyone saw a giant, si David saw an opportunity to trust God. So what you focus on determines what grows inside of you. Ano po ba yung pinofocus natin pagising sa umaga? Problema ba agad? O kung gaano kalaki ang Diyos natin? Pangalawa, faith remembers God's past faithfulness. Si David po, sabi niya, ni-rescue ako ng Diyos ko before sa leon, sa mga bear, okay? Niligtas niya ako sa malalaking beast na to, kaya rin ako iligtas ng Diyos ko ngayon. So yung private victories ni David prepared him for public battle. Okay? What if I fail? Kay David, sinasabi niya, my God will never fail. So ang tanong ko lang, ilang beses ka na bang sinalba ni Lord? Ilang beses ka na niya tinawid? Ilang beses na sinagot yung mga past prayers mo? So past faithfulness fuels our present courage. And lastly, pag tayo po'y nagtiwala sa Diyos tulad ni David, victory comes to those who trust God. Si David po, kumuha siya ng 5 bato, isa lang ang kinailangan niya. Nung kanyang tinirador sa noo, bumaon yung bato sa noo ni Goliath. And then nilapitan niya, kinuha niya espada ni Goliath, sariling espada ang pinangtanggal sa ulo mismo na tong si Goliath at hinatid kay Haring Saul. Pag tinignan niyo po, hindi sikreto ni David, magaling yung bato niya, magaling yung tirador niya. Hindi. Ang sikreto niya, malaki ang Diyos niya. Ano po ba na ma-magnify sa atin ngayon? Ano yung mga Goliath sa buhay niyo ngayon? Ano yung mas pinapakinggan mong boses ngayon? Fear ba or faith in God? Kaya po gusto ko lang i-encourage before we pray. Ito pong Diyos na sinasamba natin, ang sabi niya sa Isaiah 41:10, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Ang pangako mo sa amin ay hindi dagdag kalakasan, hindi talino, hindi connection sa gobyerno. Ang pinangako mo sa amin ang iyong presensya. Huwag kami matakot kasi kasama ka namin. Ikaw ang aming ultimate backer. Lord, ang mga
connection sa gobyerno, sa Malacanang, every 6 years napapalitan yan. Kung LGU, every 3 years napapalitan yung mga yan. Pero Lord, ikaw, hindi ka nagmamaliw. Hindi ka umaalis sa tabi namin. Lord, you never change. You're the same yesterday, today, and forever. So Lord, huwag kaming matakot. Anumang karamdaman, kinakarap namin. Anumang pinansyal na problema, kinakarap namin. Anumang gulo sa bansa ang kinakarap namin. Alam namin na pagkasama ka namin, at the end of the day, your plan will always prevail. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito for listening, sa pakikinig po namin at pagnamnam sa mensaheng ibinahagi po sa amin ni Brad Jeff. We pray today, guide him through sa kanya pong purpose and mission. Salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Salamat po na marami. Brad Jeff, talagang thank you. Napapanahon. Oh, thank you very much. At salamat. Para kang principal yung ako'y parang kang yung dati yung prefect of discipline. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa. Ang tawag prefect of discipline. Oo, pagka medyo makulit ka na, Naalala mo dadaling ka nung doon. nag-aaral ka, dadaling ka doon. Pag matigas ang ulo mo, dadaling ka Oo, doon. Pag dati lagi kang nung hindi late, pa. dadaling ka doon. Dati nung hindi pa uso yung mga batas laban sa pagmamalupit sa mga sa mga bata. Oo. Talagang paluluhurin ka. Hindi ko na inabot yun. Nako. Oo, prefect of discipline. Siya ang ating prefect Oo. of discipline para po sa ating mga sinasambit. Yan. Siyang tagapitik sa ating mga daliri pag tayo'y lumilihis ng Salamat sa iyo, landas. Brad. Sige, so, ano yan, sideline mo? Stockbroker ka na ba ngayon? Stockbroker. Ayos Baka ito mag-ahon sa akin sa hirap eh. Wala akong connection kasi sa iba. Wala sige. nagde-deliver ng maleta, Pastor. Sige. Ano? I'm sure meron kang purpose dyan na sa paghahatid ng magandang balita. Yan. Alright, so Brad, bukas ay bisperas na ng Sabado. Ikaw talaga, brate. Sa Sabado, kasama ko si Ate Arlene Martinez. Meron kaming baptism na gagawin sa kanilang grupo. So, excited na rin ako sa Saturday morning. Yeah. Alright, very nice. O sige, so Brad, good luck sa iyong mission sa Makati Stock Exchange. Yan. Okay, Hello sige. po sa lahat ng nandyan. Makakasama ni Pastor mamaya. Pastor? Salamat na marami. Thank you. Maraming salamat, Brad Ted. Again, thank you sa opportunity to share the Word of God. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopide sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!